Malungkot na balita, Tash papalitan na sa Eat Bulaga. 2 bagong The Bark ads, ipapakilala soon. At sino kaya itong mga bigating bibisita sa Eat Bulaga? Eat Bulaga host may pasabog kasama ng kapuso, kapamilya at kapatid stars. Isang malaking event nga ng Pure Gold, kasama ang iba't ibang mga personalidad, ang mangyayari mula May 15 hanggang May 17. Na magsisimula nga ngayong Huwebes May 15. May 16. At May 17, na kung saan ay makikita ngang kasama dito si Marian Rivera, na naging dating host din ng Eat Bulaga. Na kung saan, ay makikitang kasama din nga dito si Tash at maging si Paulo. Na mga iba't ibang personalidad na magsasama-sama, para sa malaking event na ito ng Pure Gold, na talaga namang star-studded. Pero, bukod nga sa malaking event ng Pure Gold at pinagsama-samang kapuso, kapamilya at kapatid stars, na magsisimula nga ngayong May 15, ay may isa pang ang dapat abangan, at sa Eat Bulaga naman. Ito nga, ay ang mangyayaring Grand Finals ng Foreignoy The Fam Invasion, at kung sino-sino nga kaya, ang naimbitahan ng Eat Bulaga, na maging mga judges dito, na kahit nga ang mga netizens, ay excited na nag-comment sa YouTube livestream ng Eat Bulaga noong May 14. Dahil matatandaang, palaging ang pasabog ang mga nagiging judges ng Eat Bulaga kapag may grand final sa segment ng EB. Gaya na nga lang ni Kiko Estrada, Isabel Daza, Bernadette Allison, at marami pang iba, na mga matatandaang, mga naimbitahan ng Eat Bulaga noon. Kaya naman, ay isa nga ito sa mga inaabangan ng marami, kung sino-sino nga kaya ang naimbitahan ng Eat Bulaga, na maging judges sa Grand Finals ng Foreignoy The Fam Invasion. Samantala, tila isa naman ng malungkot na balita ito para sa mga legit The Bark ads, dahil tila pinag-iisipan na nga daw ng Eat Bulaga, ang pagpalit kay Tash. Na talaga namang umani nga ng iba't ibang mga reaksyon ang balitang ito, matapos na mapanood ng marami. Pero, tila naghahanap na nga daw ng kapalit ang Eat Bulaga, dahil daw sa matagal na pagkawala ni Tash sa EB, dahil sa pagiging busy nito. Sa katunayan nga, ay ayon sa video blog mula Energy FM, ay napag-usapan nga nila dito, ang pag-fallout daw ng Viva kay Tash sa EB, dahil nga daw sa hindi kinakayang schedule nito dahil sa pagiging sobrang busy nito, lalo na sa mga taping days nito. Dagdag pa nga nila, na tila gusto daw ng Viva, na makapag-focus si Tash sa mga series na gagawin nito, gaya ni Andres. Isa pa nga sa mga napag-usapan dito, ay ang tila pagpalit daw ni Julia Barreto kay Tash, bilang bagong The Bark ads host ng Eat Bulaga. Ayon pa nga dito, na tila gagawin na daw regular si Julia Barreto bilang isang The Bark ads host, bilang pansamantalang kapalit daw ni Tash. Ito nga daw, ay habang wala pa daw final decision ang Eat Bulaga, patungkol sa pagtanggal daw nila kay Tash. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, bukod nga kay Julia, ay may isa pa nga na pwede ding maging regular sa Eat Bulaga, at ito nga ay ang isa pa nga sa nakakasama ng mga The Bark ads sa EB, na si Arbony Gabriel. Na kung saan, ay isa din nga sa mga kinakatuwaan at kinakaaliwan ng mga manunood at mga netizens, dahil sa kakulitan din ito, at pagsasalita nito ng Tagalog sa Eat Bulaga. Matatandaang, sa opening ng Eat Bulaga, ay makikita pa rin naman si Tash dito, maging ang picture nito sa Eat Bulaga studio.
Kaya naman, kung titignan, ay posibleng pansamantalang kapalit, o kaya naman ay pandagdag sila sa lumalaking pamilya ng mga dabarkad sa Itbulaga. At kung mareregular si Julia at si RB, na pareho namang nagustuhan ng marami sa mga legit dabarkads, ay paniguradong magugustuhan nga ito ng marami, dahil madadagdagan pa ang mga dabarkads. Matatandaang, hindi naman ito ang unang beses na nagkaroon ng guest dabarkads ang Itbulaga, dahil matatandaang, naging guest dabarkads na rin noon ng Itbulaga si Ruru Madrid, Bianca Umali, Kailin Alcantara at Beauty Gonzalez. Isa pa nga dyan, ay matatandaang gaya ni Tash, na naging busy din sa mga endorsements at mga projects. Ay may isa pang ang dabarkads na naging busy din noon, at matagal na hindi nakita sa Itbulaga. Ito nga ay si Michael B, na aminadong ang naging super busy din noon. Sa katunayan nga, ay ayon sa PepPH noong 2018, ay mababasa nga ang dahilan kung bakit nawala siya sa Itbulaga. Na dahil nga sa pagiging busy din niya noon, ay nahiya na rin daw siya sa Itbulaga, dahil sa konting oras na nailalaan niya noon sa Itbulaga. Na mababasa ngang, the former dabarkads admitted, nami-miss ko rin sila syempre. Mayroong point in my life na sobrang kailangan kong gawin na dati Wednesdays, Fridays and Saturdays ako, naging Fridays and Saturdays na lang. Naging Saturday na lang, so parang medyo nahihiya na ako. Napakaliit na oras na lang ang mailalaan ko for them, nakakahiya namang magtrabaho ng ganon. I think that was the perfect time for me to do something else, yung mga kailangan kong gawin, para hindi nakakahiyang medyo hindi muna pumasok sa Itbulaga. From time to time, tinatawagan pa rin ako ng Bulaga to host, it just happens na hindi lang talaga nagtutugma yung schedule, medyo busy pa rin. Pero open yung line namin ng Itbulaga, so no problem doon sa part na yon. At kung totoo man ang posibleng pagtanggal ng Itbulaga kay Tash, o ang pag-alis ni Tash, ay yan nga ang dapat nating abangan. Lalo na nga ngayon, na si Tash at Andres, ay may malaking posibilidad, na kung sikat na nga sila ngayon, ay mas lalo pa silang sisikat sa TV5. Lalo na nga kay Andres, na maipapalabas na nga sa May 19 ang mutya ng Section E sa TV5. At si Tash naman ay may bad genius, na kahit hindi pa nga nagsisimula, ay hindi din nga imposible, na maipapalabas din ito sa TV5. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?